alam naman ng pulis na sa ganyang sitwasyon, dapat nakahanda sila. Katulad ng mga spotlight. For example, i-cordon yung area. Nakita mo, especially nung matapos na yung hostage taking, naglusuban ng mga usisero. Crime scene yan. Dapat ma-preserve. Hindi dapat ganun na nangyari. Yun nga ang napapanood ko nga sa TV, sinisigaw nga ng mga reporter na wala ng crowd control. Yan ang dapat na number one sa hostage situation. Judge, dapat merong crowd control agad. Judge, kanina kapansin-pansin na very tentative yung SWAT. Ganun ba talaga ang pagsagawa ng operation? Dapat hindi ganun, ano? Parang bahala na. Parang ganun ang nangyari sa operation eh. Sabi ko nga, dapat hindi mag-create ng panic on the part of the hostage taker. Nakita natin na biglang nagputukan na hindi mo malaman kung saan nanggaling ang putok. Of course, magpapanik yung nasa loob. Hindi lamang yung hostage taker, including the victims. Dapat kalmado. At kung may puputok man, dapat one shot from the sniper na sigurado sa hostage taker kung kinakailangan na. So, ito ang daming putok na narinig natin kanina. Judge Santiago, kung kayo po yung ground commander doon, paano niyo po i-handle yung ganitong sitwasyon? Unang-una, order mo agad cordon the area. Nobody should approach the bus. At yung negotiator, dapat yung sinasabi nga namin yung salesman-like individual. Yung mape-persuade niya ang hostage taker na sumuko. In that situation, dating police, na-dismiss, siguro yung mga officer niya, yung make flout sa kanya na maaari niyang ginagalang pa, yun ang dapat nakapag-negotiate. Okay. Alam naman nila yun, kilala nila yun, and yung mga tao na yan ay perhaps kilala ang ugali ni Mendoza. Pero parang ang hindi na-handle ng maganda. Judge, normal lang ba nakasama ang kamag-anak doon sa negosasyon? Kasi sumama si Gregorio Mendoza doon sa panandaliang negotiation eh. Pwede na yung kamag-anak sumama. Makipag-usap dahil ang kamag-anak makakapag-persuade doon sa hostage taker. Ayun, gano'n, no? Posible rin po ba, Judge Santiago, na naging hesitant po yung mga pulis na umassault dahil kapwa pulis Maynila rin nila ang kanilang kalaban? Hindi ko nakikita sa ganong anggulo. Hindi po. Basta't nakapanakit na siya, nakapatay na siya, sorry, but we have to enforce the law. Bukod doon, Judge, sa klase pulis, ng pagtatapos, ano pang nakikita niyong pagkakaiba sa hostage taking na ito at sa pag-hostage ni June Ducat noong 2007? Paano? Say again, ano yan? Hindi ko naintindihan. Ano po yung nakikita niyong pagkakaiba doon sa hostage taking na ito kumpara doon sa pag-hostage ni June Ducat noong 2007? Yung kay June Ducat, parang ano yun drama nila mukhang alam ng mga magulang ng bata, di ba? At saka hindi siya nananakit ng bata. Hindi siya nananakit ng hostage victim. Dito, talagang nagpakita na ng ngit-ngit. At nung makita nga ni Mendoza na inaresto pati yung kaanak niya and how they were treated by the police, yun ang nag-provoke sa kanya. Yung kay Ducat, meron lang gustong i-air, gustong ipaalam si Ducat mga demand niya na malaman ng pamahalaan. Ito, personal na problema ito. This could be handled sana ng yung taong makakapagpaliwanag sa kanya at makakapagpangako na tutulungan siya sa kanyang problema. Doon po sa
pagkakahandle po doon sa kapatid niya at pagkakapanood niya sa TV, masasabi po natin na dito po talaga nag-ugat yung pagiging madugo po nitong pangyayaring ito. Masasabi Maaari. po, Judge, masasabi po ba natin na kung hindi po niya nakita ito ay maaaring iba po ang pinagkatapusan nitong pangyayaring ito? Yes, oo. Malaki ang pagkakataon na siya ay sumuko. Kaya lang yung pagkakapanood niya na yun, hindi ko rin makita ang dahilan kung bakit, for example, ako ng hostage, bakit pati kamag-anak ko i-arrestuhin ng ganun? Siguro, imbitahan, pag tumulong sa negotiation, but not to be manhandled like that. Judge, sabihin natin na lahat naganap as planned, no? Sumuko itong si Mendoza, buhay yung mga hostages natin. Ano ang naghihintay na future kay Mendoza? Yung ganun, talagang tuluyan na siyang dismissed from the service. But then, ang magiging kaso niya lang baka rape threats o mahina lang, mababa lang ang kaso. Hindi katulad yan namatay. Kung nahuli man siya na buhay, abay murder lahat ang kaso niya. So dito po sa pangyayaring ito, ano po ang importanteng leksyon na pwedeng matutunan po ng gobyerno at mga otoridad sa madugong hostage situation na ito? Dapat talaga meron tayong disaster committee na prepared sa ganitong pagkakataon. Parang nagkaroon ng lapses in the handling of the hostage situation. Maraming salamat po, Judge Jimmy Santiago. Opo, salamat din po. Magandang gabi po. Maraming salamat po. Ayun nga ang sinasabi natin, ang sa pakikipanayam natin kay Judge Santiago ay ibang paraan sana niya. Kung siya yung naging ground commander ay sa ibang paraan dahil nakakita siya ng lapses at nakita siguro yung hindi kakulangan ng expertise ng ating mga otoridad sa pag-handle ng ganitong mga sitwasyon. Ang pinakaunang ang sinabi niya ay dapat hindi mag-panic yung hostage taker. Kaso ang nangyari ay na-provoke pa, nakita niya yung pangyayari kung paano ang pagtrato sa kanyang mga kaanak, partikular na sa kanyang kapatid, at posibleng ito yung nag-trigger na maging violente yung hostage taker. Na number one nga, hindi dapat pinagpapanik ito dahil mawawala siya sa kanyang ulirat sa kanyang sarili at pwede ngang maging violente. Tapos hindi daw dapat binibigyan ng limit sa pagsuko ang isang hostage taker at dapat naka-ready. Katulad nun, wala daw tayong nakitang mga spotlight na dapat ay handa tayo sa mga equipment. In fact, yung mga ilaw ay galing lamang doon mismo sa Quirino Grandstand, no? At kanina, noon nandun ako, ang pinaskil niya is 3 o'clock deadline, parang deadlock, sinabi niya gano'n. Na hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung ano nga bang ibig sabihin. Linagay niya 3 o'clock deadlock, tapos nagkaroon ng 30 minutes na palugit, at pagkatapos noon, naglagay naman siya ng Media Now. At dahil nga sa nalagay na sign na yon, no, ang ating kapatid na si Erwin Tulfo, kasama ng ilang pang kasama natin sa media, no, willing naman na puntahan yung boss at pakinggan kung ano nga ba ang hinaing o nais hingin nitong si Captain Mendoza. Pero yun nga, sinabi ng mga pulis na wala pa silang confirmation kung pwede nga ba gawin. Wala silang authorization at hindi nga natuloy itong pakikipag-usap. Hindi ito negosasyon na magaganap dapat between the media and itong si Captain Santiago. Isang pag-uusap lamang, isang dialogo kumbaga. But more of to air yung kanyang side. Na siguro, hindi lang natin naitanong kay Judge Santiago na, yun nga, kung siya ang nasa sitwasyong yun, yung ba ay papayagan niya na magkaroon ng pagkakataon siya, magkaroon ng dialogo? Dahil ang sinasabi nga ay dapat ay mabigyan ng pagkakataon din na sabihin o makipag-negotiate. At dapat ang negotiator nga ay napapagkatiwalaan o someone na nire-respeto ng hostage taker na talagang makikinig siya. At ngayon naman, Cheryl, punta natin si Erwin Tulfo na nasa Quirino Grandstand pa rin, no? Live. Erwin? Yes, Paulo, ito na nga at narito pa rin tayo din sa may labas ng bus at
iniisa-isa na ng SOCO, ng Crime Operatives or Operations, itong